Ba't nasa iyo yung panali sa buhok ng mama ko, ha? Ano? Binigay ko yan sa kanya nung elementary pa ako. Pasensya na, hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung ano to eh. Patingin nga ako. Sige. Young Min! May problema ba? Wala naman. Kukunin ko na po yung taxi ko. Sige. Salamat sa lahat ng tulong mo, Young Min. Nakakatuwang isipin to. Pero pakiramdam ko, pinadala ka ng asawa ko sa akin. Para di ako sumuko at mas lumakas ang loob. Mabuti po yun. Mag-focus po kayo sa baby nyo. Salamat. Pag nakuha mo ang pera, maghanap ka ng bahay kung saan natin palalakihin si baby. Teka, iniwan ko bang bukas yung pinto? Tapos na tayo? Galing siguro to sa tunay niyang mama. Gano'n na ba katagal na umakyat siya dun? Mr. So, yung asawa ko! Teka. Hoy! Halika! Ikaw halika rin! Halika! Ang kapal ng mukha mo, kinuha mo ang pera ko! Wala pa dyan! Buisit, wala. Kung buhay ako, patay kayo sa akin dalawa. 0967 ang passcode! Miss Suyon! Ayos ka lang ba dyan? Wag! Kung gusto mo iligtas ang bata, ituro mo kung nasa ng bankbook. Naiwan ko nga sa taxi. Naiwan ko nga, maniwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin, nasaan? Wala nga sa akin. Bilis! Buksan mo ang pinto! Miss Suyon! Sabihin mo Parating na sa na mga akin! pulis! Wala na to. Dapat dito dinidispatcha na. Wag! Wag mo kami patayin. Wag ang bata. Siya na lang ang natitirang alaala ni Byung Chul. Walang iya kayo! Kailangan ko Pakiusap. protektahan si Soyon! Puprotektahan ko siya! Kailangan! Pakiusap. Sige na! Sige na! Sige na! Anong ginagawa mo? Ano? Buisit! Musog po kayo. Ano ba? Sandali lang po. Diyan lang po kayo. Sakit, sasama na nga eh. Pasensya na, hindi pa Ito talaga na. pwede. Musog na po kayo. Ah! Bawal po. Pakiusap lang. Sige na, sige na. Tapos na po kayo, tapos na. Byung Chul, ito na ang oras para sabihin sa kanya ang lahat. Sa tingin mo, maniniwala siya sa kwento natin? Oo naman. At isa pa, di ka rin naman nakapagpaalam ng maayos, di ba? Miss Suyon? May gusto akong sabihin sa'yo. Ang totoo, pumunta ako dito kasi humingi ng pabor sa akin si Byung Chul. Oo. May sinabi siya sa'yo bago ang aksidente. Hindi yun. Kasi pagkatapos niyang mamatay, Ano yun? kasama natin siya ngayon dito. Soyon, masaya ako't nagawa kong iligtas ka sa kanila. Ang sabi niya, masaya raw siya na nailigtas ka niya ngayon. Imposible iyang sinasabi mo. Alam ko naman na mahirap intindihin ang nangyayari.
Pero alam mong may nagmamasid sa'yo ngayon. Ganun yun. Teka. Yung pinto. Siya ba ang may gawa nun? Para protektahan ako at ang anak namin? Naaalala mo ba? Yung langit na puno ng bituin na nakita natin, papunta tayo nun ng school. Papunta daw kayong dalawa sa school nun. Marami daw kayong nakitang bituin sa langit. Naalala mo pa daw ba yun? Oo. Naaalala ko. Paano mo nalaman? Star ang naisip nating pangalan. Kung sakaling mabubuntis ka, di mo nagustuhan, Badoy, sabi mo. Gusto ni Byung-chul na Star sana ang ipangalan nyo sa baby nyo. Star. Star. Talagang nandito ka. Katabi mo siya ngayon. Ang Inaalay langit niya ang na langit puno na ng puno mga ng bituin. Para sa inyong dalawa. Doon siya nagsimulang magkaroon ng nararamdaman para sa'yo. Ang ipapangalan natin. Sa baby Star. Para makita ko siya sa kalangitan. Sige. Gusto ko nga yun. Tahan. So yun. Iniwan kitang mag-isa dito sa mundo. Patawad. Patawarin mo ako. Huwag mong sabihin yan. Kasama ko ang baby natin. Hindi na ako mag-iisa ngayon. Salamat. Taxi na para sa mga multo. Hindi ba ang galing talaga nun? Ano? Hindi makakaalis si Byung-chul kung hindi niya naprotektahan si Suyon. Ang tutulong sa kanila na matupad ang hiling at huling misyon nila dito sa mundo. May iba bang makakagawa nun? Wala nang iba bukod sa'yo. Talaga bang gagaan ang loob mo na umalis? Pagkatapos mong masabi ang lahat? Yung mama mo ba? Ano bang hinahanap mo dyan? Naaalala mo pa ba yung panali, Lola? Yung binigay ko kay Mama dati? Ah, yung kulay itim, tama. Lagi niyang gamit yung panali ng buhok niya. Tama Itong panali ba? kong itim? Ano nga po uli itsura nun? Sandali lang, ha? Nandito lang pala, nasa phone ng mama mo. Tingnan mo. Ito yun, hindi ba? Binili mo kasi. Ayan. Tingnan mo kakaiba, hindi ba? Kahugis ng taxi. Gaya ng taxi ng mama mo. Sabi mo, siya ang the best na nanay. Tama po. Tingin ko, may ginawa rin ako sa panali na to. Teka lang.
JS, may initial dito. Ah, hindi ba? English yung inilagay mo doon. Ay, may isa pa rito. YM. YM? Yung min. Teka, di ba pangalan mo yun? Nilagay din ng mama mo ang initials mo doon, kalaunan. Pero, bakit mo yun hinahanap? Wala ba rito? Hindi ko tinapon ang gamit ng mama mo. Ginamit yun ni Mama nung araw na yun. Kung suot po niya yun, Hindi ko alam. Ay, pambihira. Tingnan mo ang magandang babaeng ito. Ah, customer niya ba siya? Nagpicture sila sa taxi niya. Wala ka bang ganito kagandang girlfriend? Maganda masyado. Hindi bagay na maging girlfriend mo. Bakit? Ang ganda ko talaga. Di ba sabi mo sa akin, mukha na akong 50 years old. Ang sama mo. Nga pala, sa tingin mo, paano kaya kami nagkakilala ng mama mo? mas gusto ko malaman kaysa sa'yo. Baka naman may pangalan kang naaalala. Baka may maalala ka pag nakita mo ang pangalan mo. Kim Sonyong, Kim Jisoo, Kim Jinmo, Stella? Teka, katoliko ba ang mama mo? Ano ka ba? Hindi ako nagbibiro. Wala eh. Anong gagawin ko? Wala nga lumalabas eh. At saka wala nga akong maalala. Hindi naman makakatulong yun eh. Sige na, pero alam mo, mahalaga talaga kay Mama yung panali. Hindi niya ibibigay yan kahit kanino. Ninakaw mo? Ako? Napulot mo sa kalsada? Pero hindi naman mukhang mahal tong panali ng mama mo. Eh bakit nga kasi nasa iyo yung panali? Pero may isang sigurado. Ano naman yun? Sabi mo, taxi driver ang mama mo. May picture kaming dalawa. At saka, nasa akin ang panali niya ng buhok. Isa pa, hindi ako makalayo sa taxing yun. Siguro, may malakas na connection kami. O baka, tadhana ang nagdala sa akin sa taxi. Pampihira naman talaga oh. Multong may amnesia. Narinig kita. Bakit may ganitong nakakaiyak na kwento? Para pagbayaran ng pagkamatay ng anak niya. Nagpakita ang mama niya pagkatapos ng 30 years. Nakakagulat ang bigla niyang pagpapakita, pero mas nakakagulat. Ayon sa ulat, ang Ay, babae nako. niyan ay Siguradong nagpanggap mapaparusahan na sila ngayon. Nung nalaman ang totoong pagkatao nung nagpapanggap at di naitakbo yung pera, pinagbantaan niya pa ang buntis na sasaksakin at nilakpan niya ang babaeng ito sa bahay para lang pagkaperahan ng kawawang biktima. Birthday pala ni Pasalamat dun Jinsuk sa kakilala ng ngayon. babae at hindi siya nasaktan. Buti naroon ang kakilala niya, kaya di napuruhan Ang ng babae. sama-sama talaga At nila. naaresto na sila agad ng mga pulis. Ito na ang susunod na balita. Mahirap makakuha ng taxi tuwing gabi. Sino to? Hello, sino to? Oh, ito ang footage ng April ah. Ibabalik ko kapag nakita ko na yung hinahanap ko. Sige. Oh, kunin mo. Sige. Wow. May CCTV footage pa rin sila na nakalipas ng 3 buwan. Hanggang 6 na buwan yung tinatago nila. Madalas ang aksidente at disgrasya dito. Ay, nag-aalala tuloy ako sa mga residente. Oh, yung taxi. Ah, alin yun? Tinawagan ko. Si So Young Min, anak ni Kim Jinsuk. Nandito siya nung araw ng insidente. Mama! Ano nangyari? Oo. O bakit? Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Anong problema? Mukhang hindi ka okay eh. Ang totoo kasi, dito na hit and run si Mama. Oh. Mr. So, dito tayo.
Sinong may hawak ng kaso ng anak ko ngayon?